Kami, ang tribe of Benjamin, na ipapakita kung paano pinagkaloob ng Diyos si Benjamin ng pusong mapagkumbaba. Sisimulan ko po sa titulo na Bundok na Pangako sa May Malinis na Puso. Merong isang pamilya na ang padre de pamilya ay isang mananampalataya. At meron silang 9 na anak at ang kanyang panglimang anak ay isa rin sa kasama niyang sumamba sa Panginoon. At ang kanyang anak na iyon ay galing sa youth camp. Mike, abutan niyo ng mic. Marami kasama lalaki. Tapos nalulung ko sa bisa yung mga kapatid mo lalaki. Yung isa kakagaling na sa kulungan na hindi na naman yung paano ba ito. Sina naman ang gagawin ko. Sa pamamagitan ng panalangin, lahat ng ating mga panalangin sa Panginoon, ano man ang kalagayan ng sitwasyon natin, ay ibibigay ng Panginoon ang ating dahil. Usan ko lamang po mga kapatid. Maawi ka na pala. Hindi nga, paglutuan mo nga kami ng pulutan namin. Nagugutom na kami. Bilis-bilisan mo. Huwag mong tagalan ha. Ba't mo pre? Oo nga. Nagugutom mo kami ng pulutan. Bisa mo ha. Tatagal-tagal. Assist niyo ng mic. Hoy! Ito, laban ka. Di ka puro samba. Laban ka dyan. Uy! Nandito na pala si Manan! Anong ginagawa mo dyan? Mga kapatid, nandito na siya! Oh, ba't ka pa umuwi? Kami lahat gumawa ng mga gawain mo nung wala ka. Galang-gala ka, wala ka na tinuturong dito sa bahay. Uy, alam mo ba, napakalinis ng bahay, di mo man lang malinis. Napakarami ng bahay. Linisin mo nga yan, nasusura ako sa'yo. Ayusin mo raw muna yung blush on mo. Nang dumating na ang kanilang ama galing sa simbahan. Nakarating ka na pala dito. Napaganda ka na pala ng pagkain natin mga kapatid. Parang umiyak ka, may problema ka ba? Hindi po tayo, napuwing lang po ako. Hindi po tayo, tatawagin ko lang po muna ang mga kapatid ko. Mga ate, kain na po na kapag ganda na po ng pagkain. Buti naman, nagugutom na kami. Ang napakatagal lulutuin mga pagkain namin. Ano ba yan? Ayusin mo yung mukha mo. Iyak ka ng iyak. At tinawag ng tatay nila ang mga anak na lalaki. Grabe naman yung anak ko dami. Mga anak, ano ginagawa niyo dyan? Ba't kayo nagiinom at naninigarilyo? Bakit? Anong paki mo? Ikaw nga, pasimba-simba ka pa, wala namang nagbabago sa'yo. At yung mga kasama mo sa simbahan, bakit? Meron ba silang magandang naidudulot sa'yo? Tsaka wala ka rin paki kasi wala kang trabaho. Lalong-lalo na, di ka nagiging ama sa amin kasi di mo kami na-sustain doon sa mga kailangan namin. Oo nga, puro kasimbahan. Doon ka na lang kasimbahan mo. Oo nga, tay. Anong matutulong sa atin ng simbahan?
Sa ngayon anak, hindi niyo pa mauunawaan. Pero naniniwala ako na kumikilos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Bahala ka, mabuang ka sa Diyos mo. Ang matapos na kumain, ang magkakapatid Mike, Mike, ay Mike. natulog na sila. At si Maria ay nananalangin sa Diyos. Mike. Ako'y limitado lang. Bakit walang magagawa kung wala ka sa akin bukas? Kaya patuloy ako nagsusumama sa inyo, Panginoon. Pagkalooban niyo ako, Panginoon, ng mga magpakumbabang puso at patuloy na unawaan ng mga kapatid ko, Panginoon. Ang buhay ko ay sa inyo lamang iaalay. Kaya anumang suliranin at pagsubok na dumating sa aking buhay, sa inyo ako maglilingkod, Panginoon. Kinabukasan, Kinabukasan ay maagang naghanda si Maria ng pagkain para sa kanilang almusal. Ate, gising na po. Mag-aalmusal na po tayo. Hindi naman ata kapagluto ka na. Napakatagal mo. Tagal mo gagawin. Habang nag-take, napakatamad mo. Magtamad mo talaga? Bagay, bagay. Kuya, gising na po. Kakain na po tayo. Sabi yung anak eh. Sila lang yung plato. Anak kasi hindi pa tayo nakakabili ng Sabihan ka. Wala na tayo ng pera. Kapatid, parang umiyak ka. Problema. Nagalak lang po ako dahil sa pamamagitan ng panalangin. Sama-sama tayong kumain sa pagkainan. Wait lamang po at ako'y Mike, Mga kapatid, bakit kaya ganun si Maria? Kahit na napakasama na natin sa kanya, napakabait pa rin niya sa atin. oh, ano pong meron sa simbahan? Bakit sa kabila ng aming mga maling trato sa iyo, bakit di ka nagtatanim sa mga loob sa akin, kapatid? Kung meron sa simbahan niyo, kapatid? Ako nasasagot sa tanong mo. Dahil yun sa pagmamahal na binigay ng Diyos nating buhay. Natuto siyang magpakumbaba kahit gaano pang kahirap ang dinaranas niya, kahit anong pangdadaon sa kanya, pang uusig, pero dahil nasa kanya ang isa sa mga characteristics ni Benjamin na isang mapagpusong mapagkumbaba. Hindi ko po yun magagawa sa inyo po kung hindi po ako naglilingkod sa Diyos. Kaya po, maaari ko po ba kayong maisama sa simbahan kung saan ako nagpupuri at naglilingkod? Kasama ang Diyos na nagbigay sa akin ng mapagpakumbabang puso upang sa kabila ng kasabayan niyo sa akin, nananatili ako mapagpakumbaba at inuunawa kayo. ba tayo, Toy? Hello!
Napagtanto na magkakapatid kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Maria. Dahil sa kanyang mapagkumbabang puso at sa kanyang mga panalangin. One, two, three, go! Rise of Benjamin! To God be all the glory!